May mga discovery na pinaghahandaan ng scientist ng maraming taon. May mga eksperimento na inuulit ng daan-daang beses at may mga breakthrough na bunga ng napakahabang research. Pero ang kwento ng penicillin, nagsimula ito sa isang laboratorio at sa isang bagay na malamang ay unang reaksyon ng karamihan sa atin ay, kadiri, may amag. Pero para kay Alexander Fleming, hindi lang iyon amag. May nakita siyang kakaiba at ang kakaibang observation na iyon ang magiging simula ng isang medical revolution. Noong unang bahagi ng 20th century, ibang-iba ang mundo ng medicine. May mga operasyon na ginagawa na. May mga doktor na mas may kaalaman na tungkol sa bakterya. Pero isang malaking problema ang nananatili. Bacterial infections. Isang sugat na mukhang maliit, pwedeng magkaroon ng infection. At kapag kumalat ang infection, maaaring maging napakadelikado. Wala pa tayong modern antibiotics na karaniwan nating iniisip ngayon. Kaya noong panahon na iyon, ang isang bacterial infection ay hindi basta inom ka lang ng antibiotic. Wala pa nang antibiotic na ganun kadaling mahanap. Kung may bacterial infection, problema talaga. Si Alexander Fleming ay isang Scottish bacteriologist na nagtatrabaho sa St. Mary's Hospital sa London. Noong 1928, pinag-aaralan niya ang bakterya na tinatawag na Staphylococcus at isang araw, may nangyaring hindi niya planado. Pagbalik niya mula sa isang bakasyon, napansin niya ang isang culture plate na may tumubong amag. At ang kakaiba, sa paligid ng amag, hindi tumutubo ang bakterya. Kung ordinaryong tao ang makakakita nito, Sir, may amag po sa laboratorio. Fleming, sandali, bakit walang bakterya dito? At doon nagsimula ang investigation. Ang amag ay kabilang sa genus na Penicillium. Napansin ni Fleming na may substance itong inilalabas na kayang pumigil sa paglago ng ilang bakterya. Tinawag niya itong penicillin. At dito nagkaroon ng napakahalagang discovery. Pero may isang malaking problema. Hindi pa ito isang ready-made medicine. Hindi pwedeng sabihin ni Fleming, nahanap na natin, tara ibenta na natin. Hindi ganun kadali. Kailangan munang ma-isolate ang substance. Kailangan itong ma-purify. Kailangan malaman kung paano ito gagamitin. At higit sa lahat, kailangan itong ma-produce ng sapat para maging praktikal na gamot. Sa mga unang taon matapos ang discovery, naging malinaw na mahirap gumawa ng sapat na purified penicillin. Napakahalaga ng observation ni Fleming, pero kailangan pa ng ibang researchers para ma-transform ang discovery into a usable treatment. At dito papasok ang isang team sa University of Oxford. Kabilang dito sina Howard Florey at Ernst Boris Chain. Kasama ang kanilang research team, pinag-aralan nila kung paano makukuha, mapapadalisay at mapapakinabangan ang penicillin bilang gamot. At dito, nagsimulang lumipat ang penicillin mula sa laboratory observation patungo sa tunay na medicine. Noong early 1940s, nagsimulang gamitin ang purified penicillin sa mga pasyenteng may malubhang bacterial infections. May mga kaso kung saan kapansin-pansin ang improvement matapos bigyan ng penicillin, pero may problema pa rin, kulang ang supply. At habang lumalala ang World War II, mas lalong naging mahalaga ang pangangailangan para sa effective treatment ng bacterial infections. Maraming sundalo ang nagtamo ng sugat, at ang sugat mismo ay hindi lang ang problema. Ang infection na maaaring sumunod dito ay maaaring maging deadly, kaya ang penicillin ay naging isang napakahalagang medical resource. Dito talaga nagbago ang scale ng penicillin. Hindi na sapat ang kaya nating gumawa ng kaunti sa laboratorio, kaya nating gumawa ng napakarami. At nagsimula ang malaking effort para sa mass production, gumamit ng industrial fermentation techniques at mas mahusay na strains ng penicillium. Unti-unting dumami ang supply, at mula sa isang maliit na laboratory discovery, naging isang gamot na maaaring gamitin sa mas malaking bilang ng mga pasyente. Kung iisipin mo ang buong journey, isang culture plate, isang amag, isang scientist na napansin ang kakaibang pattern, isang laboratory, isang research team, industrial production, at pagkatapos, isang gamot na nagbago sa medicine, parang Hollywood movie. Ang problema lang, walang superhero costume. Ang kalaban,
bakterya. At ang bida, amag. Hindi mo talaga maiisip sa unang tingin. Ang penicillin ay naging isa sa mga unang widely successful antibiotics at nagbukas ng bagong panahon sa paggamot ng bacterial infections. Dahil dito, maraming dating nakamamatay na infections ang naging mas manageable kapag ang bakterya ay susceptible sa gamot. At ang epekto nito ay hindi lamang sa isang sakit, binago nito ang buong approach ng modern medicine. Surgery naging safer, treatment of infections improved, at ang posibilidad na gumaling mula sa bacterial infection ay naging mas malaki. Pero may isang mahalagang problema na lumitaw kalaunan: antibiotic resistance. Kapag ginagamit ang antibiotics nang hindi tama o hindi kinakailangan, maaring magkaroon ng selection pressure na nag-aambag sa resistant bacteria. Kaya kahit napakalaking discovery ng penicillin, hindi ibig sabihin na dapat gamitin ang antibiotics sa bawat ubo o sipon, at hindi rin ibig sabihin na may natira akong antibiotic dito, ubusin ko na. Hindi ganoon ang science. Noong 1945, sina Alexander Fleming, Howard Florey at Ernst Boris Chain ay ginawaran ng Nobel Prize in Physiology or Medicine. At dito makikita ang isang napakahalagang lesson. Ang discovery ay hindi gawa ng isang tao lamang. Si Fleming ang nakapansin sa phenomenon. Ang ibang researchers ang tumulong mag-develop at mag-produce nito bilang practical medicine, at ang industriya ang tumulong mag-scale up. Discovery, research, collaboration, innovation, lahat nagsama-sama. At balikan natin ang simula. Isang laboratorio, isang petri dish, isang kakaibang amag, at isang scientist na hindi lamang nagsabing, ay may amag, kundi bakit? At minsan, iyan ang pinakamahalagang tanong sa science. Hindi, ano yan? Kundi, bakit nangyayari yan? Dahil sa isang simpleng tanong na iyon, natuklasan ang penicillin. At ang isang amag na maaring itapon lang ay naging bahagi ng isang discovery na nagbukas ng antibiotic era. Kaya sa susunod na makakita ka ng amag, huwag mong gayahin si Fleming at ilagay sa laboratorio ang tinapay mo. Pero tandaan mo ang lesson. Minsan, ang isang bagay na mukhang walang halaga ay maaaring magtago ng isang napakalaking discovery. Ang mahalaga, may taong handang tumingin ng mas malalim. Penicillin, isang aksidenteng observation na naging isang medical revolution. Ito ang tinig ng kasaysayan. Dahil bawat gamot may kwento.